Ngayon, gusto ko linawin kay brother, aking kaibigan, yung si Kristo ay anak ng Anthropos. Ibig sabihin, iba ang meaning nito sa Anthropos sa Mark 2:27, ganun ba? I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. So tingnan natin sa 10 minutes cross-examination, Brother Ronald. Okay, magandang 10 gabi. minutes. Magandang gabi, brother Fernan. Sa ating cross-examination, nabanggit mo kanina na yung sa Mark 2:27, binanggit yung Anthropos, di ba? Anthropos ang Mark 2:27. Okay. So, sa buong aklat na ng Marcos, ilang ba sa palagay mo, ilang beses ginamit yung salitang Anthropos? Sa buong chapter ng Marcos 2. Marcos 2 lang, chapter. Okay. Ilang beses binanggit? Sasagot na po. Mm-mm. Okay. Mentor, hindi ko na-check kung ilang pirasong nabanggit yun pong salitang anthropos. Kasi nag-focus ako dito sa ating topic, sa Marcos 2:27, na ito pong anthropon, ay tumutukoy sa humankind. So kahit na nakikita ko kahit na napakaraming pang beses, kahit na isang beses pang gumamit ng term na anthropon sa Marcos 2, pero ang lunduan Next ng question. Marcos 2:27. Okay. So, ibig sabihin, kapatid na Fernan, kung halimbawa, ang word na anthropos ay lumitaw ng higit sa isa sa buong chapter ng Mark, chapter 2, iisa lang ba ibig sabihin nun? Humankind ba? Walang exemption. Okay, sasagot na po. Okay. In general rules, alam natin na ang anthropon depende po sa kanyang konteksto, depende sa kanyang grammar, sa kanyang syntax. Ginagamit ito sa iba't ibang pamamaraan. Pwedeng tumukoy sa isang lalaki, pwedeng tumukoy sa isang peraso, pwede naman tumukoy sa dalawa. Pero ang lunduan ay Next question. Marcos 2:27. Okay. So, kung ganun, ang bansang Israel ba, ay hindi ba sila anthropos? Kabilang po anthropos din po sila kapag ka ang pag-uusap ay malawakang usapin. Pero kung... Ikukulong natin sa Marcos 2:27, yan po ay human race, human being, humankind. Kasi kahit yung hindi Israelita, anthropos din po sila. Okay. Kapag sa mas malawak nating beauty tignan. Pero kaya Next lang question. nakakulong tayo sa Marcos 2:27. So, ibig sabihin, sa buong Bible na kung saan lumitaw yung anthropos, pwede bang tumukoy ito sa Israel lang o hindi? Yes, kung kabuuan ng Biblia at mas malawak ang pag-aaral, malawak na scope, yes, sabi ko nga kanina po, ay pwedeng tumukoy sa isang tao, sa isang lalaki, pwedeng sa isang grupo, pwede naman sa dalawang tao lang, So, depende ito. Pero sa Marcos 2:27, verbatim na nababasa natin na ito ay para sa human being, sa mankind, humankind. Next question. Okay, salamat sa tanong, no? Sasagot. Okay. So, ang tanong natin ay ganito. Diyan din sa book ng Marcos, sinasabi na si Kristo ay anak ng tao, hindi ba? Kung siya ay anak ng tao, hindi ba sa Greek ang ginamit din doon ay anthropos? So, kung i-apply natin yung sinabi mo na pag sinabing anthropos, lahat ng lahi ng tao kasama Pilipino. So, nung sinabi ba sa Marcos 2:28, na konteksto ng Marcos 2:27, na Christ is the Son of Man, ibig ba sabihin si Kristo ay anak ng buong sangkatauhan? Lahat ng tao, ganun ba? Ibig kong sabihin? Hindi po. Katulad po ng sinasagot ko po sa inyo, kapag ka ang scope ay palalawakin natin, yung salitang anthropon, pwede pong tumukoy sa isang tao, pwede sa dalawang tao, pwede sa isang ethnic group. Pero dito sa Marcos 2:27, verbatim nating nababasa na ang Sabat ay ginawa sa human being, sa human Next question. Oo nga. Ayun nga. Kaya ibig kong sabihin, Brother Fernan, so, nung sabihin na si Kristo ay anak ng tao, ibig ba sabihin niya si Kristo ay anak ng humankind? Hindi nga po, tumutukoy din yan sa isang tao, binanggit ko na po yung kanina. Hindi, pero ang tanong po natin kasi, Mr. Moderator, sabi niya sa Yes, Marcos, cut the time.
Katatime. Sabi kasi objection. ng ating kaibigan, si Brother Camacho, kasi gusto ko lang linawin at maging tumpak tayo sa definition. Nung sabihin na si Kristo ay anak ng tao, singular din sa Greek kasi yan, anthropos, ibig ba sabihin niya ay si Kristo ay anak na ng sangkatauhan, hindi ng Israel lang? Counter. Sige, Brother. Yes, ang counter ko po, Mr. Moderator, ay nung sumasagot po ako, meron po akong oras ng pagsagot. Yes. Kung hindi maibigan ng negative side, ay pwede niyang iulit yung tanong or i-present sa kanya pong Okay. panahon. Okay, moderator sa decision, pakiulit ng tanong, Brother Ronan. Apo, kasi po ang presentation ni Brother Fernan, pag sinabing anthropos, hindi lang Israel yan. May challenge pa nga siya sa akin. So, sinundan ko siya doon. Ang tanong ko, paano yan si Jesus Christ? Tinawag na anak ng anthropos o mankind, kung siya susundin natin. Ang anak ng tao si Kristo ay son of mankind. So, si Kristo ba ay anak ng sangkatauhan o buong sangkatauhan? O anak lang siya ng Israel? Okay, Brother Fernando, resume time. Opo. Hindi po, sinagot ko po, hindi tumutukoy yun sa pag-anak na siya ng buong sa katauhan. Kasi, katulad ng aking pinaliwanag, sa isang mas malawak na scoop, ang salitang anthropon ay hindi lamang tumutukoy, tumutukoy din ito sa isang tao, sa dalawang tao, pero pagdating sa Marcos 2:27, yung anthropon po riyan, Next question. tumutukoy sa lahat ng tao. Okay, thank you. Okay, kung hindi pala, may time pala na tumutukoy din pala, hindi lang sa lahat ng tao. So, si Kristo nung sabihin na siya anak ng tao, anong tao ito? Israel ba o buong sangkatauhan? Title po niya yun eh. Kaya nga, ang tanong ko, hindi yung title, yung sangkatauhan. Katatime. So, objection, Brother Fernando. Sige. I think nagets na lang natin pong negative. Okay. Yan, Okay, yung natin na Mr. Moderator. So, Kung hindi pala mankind ang ibig sabihin, kumbaga lumalabas, iba ang definition ng anthropos sa 28 at 27, pero parehong anthropos. Ngayon, gusto ko linawin kay brother, aking kaibigan, yung si Kristo ay anak ng anthropos, ibig sabihin, iba ang meaning nito sa anthropos sa Mark 2:27, ganun ba? Brother Fernando, resume time. Opo, yes. Kung ang binabanggit niya yung Marcos 2:28, at kung te-technicalin ko po, ito po ay singular form. Yes. So, hindi papasok yung kanyang yung kanyang giba na ito, na yung Marcos 2:27, hindi tumutukoy sa human race, sa human being, o sa humankind. Ang usapin po ay nasa Marcos. Next question. Okay, thank you, brother Camacho. Ang next question ko, sabi sa egeneto, no? Ginawa sa Greek egeneto. Sabi mo, ito ay applicable dun sa Genesis 2:1-3. At nag-challenge ka pa nga, ano ba ang stand ko? Ako, ito nasa sagot to. Hindi ako naniniwala na sa Genesis ginawa. Pero itong tanong ko po, doon pa sa Genesis chapter 2:1-3, binanggit ba doon na ang Sabat ay ginawa ng Diyos? Yes. Sorry. Okay, so kung ginanggit, pakibasa nga po. Sasagot pa ako, akala ko hindi pa. Sige. Okay. Sorry, Mentor Alright, no problem. Ang sagot ko po ito. Yes, binanggit po. At yung pagkakakreate po sa Sabat, yun po ay nasa kategorya ng salitang ginawang banal. Yung ikapitong araw na yon. Yun po ay isang hudyat ng paggawa sa Sabat. Na itinuturo ng Marcos 2:27 sa Next question. ng Egineto. Okay, so kung yung Sabat ang binabanggit doon, nabanggit pa doon sa Genesis chapter 2, yung noun na Sabat? Nabanggit pa doon sa Genesis? Sorry. Okay, nabanggit pa doon sa Genesis yung noun na Sabat katulad ng pagkakabanggit na noun sa Exodus 20 sa Ten Commandments? Sige po, sagot po. Okay, thank you. Wala po tayong verbatim na mababasang Sabat, yung dito sa 2:3 ng Genesis. Pero kung pagmamasdan po natin, ito talaga yung Sabat. Bakit? Sapagkat kinuk ito ng Exodo 20, talatang 8 hanggang 11.
ano ho, na yung kanilang pangingilin dapat yung isagawa sapagkat sa 6 na araw nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang tawag doon Sabat. Next question. Ayun. Okay. So, hindi siya tinawag na Sabbath as noun sa Genesis 2. Inaamin mo ba yon? Yes, katulad ng aking sagot, yung verbatim lang na mababasa na Sabat, wala yon. Pero tinawag itong Sabat pag-a-address ng Exodo talatang 20, Okay. 8 So- hanggang 11. Kaya ito pong nasa Genesis 2:3 na ito po ay Sabat. Kahit hindi natin mababasa ng Next question. pero tinatawag Okay. siyang Sabat. Salamat, kaibigan Camacho. Doon ba sa Genesis 2, sabi mo si Adan at Eva ang tao ron? At sabi mo rin, hindi nabanggit doon yung salitang Sabat. Therefore, inaamin mo ba na hindi alam ni Adan at Eva ang noun na Sabat? Alam po. Hindi ang sagot ko nga po kanina, hindi natin mababasa ng verbatim. Pero hindi mababasa ng verbatim, hindi na ito matatawag na Sabat. Kasi ini-address ito ng Exodo 20, talatang 8 hanggang 10, na yung paglalang na ito, Sabat ito na dapat alalahanin ng bayang Israel. Next At question. wala Next question, ang tanong ko po ay, bakit hindi alam ni Adan at Eva? May mababasa ka ba? May proof ka ba na kung Sabat talaga ito na noun, na alam ito ni Adan at Eva? At kung alam ito ni Adan at Eva, kailan sila nagsabat? Ikalawang araw ng sanlinggo o ikapitong araw ng sanlinggo? Can I object, Mr. Moderator? Sige, sige. Cut the time. Yes. Cut the time. So, objection, Brother Fernando. Opo, hilingan ko lang sana isa-isa lang ang tanong. Mahina kalaban. Okay, okay. Okay, sige. Okay, Brother Ronald. Sige, sige. Doon ako sa second question ko. Brother Fernan, ang tanong ko, ito na lang. Pang ilang araw yung sinasabi mong Sabat, sabay ba sila ng Diyos na ikapitong araw? O yun lang yung ikapitong araw ng Diyos ay isang ikalawang araw ni Adan at Eva? Opo. Ayan po yung ikalawang araw ni Eva. Yan Okay. pong Sabat po yan. Kaya kahit hindi po mababasa ng verbatim dyan, hindi ibig sabihin na hindi po yan tinawag na Sabat. At naniniwala kami, alam ni Adan at Eva yon kasi ini-address yun sa Exodo 20, talatang 8 hanggang 11, na yung paglalang na yon, Sabat yun, na dapat alalahanin. At naniniwala Next ko na question. hindi sila Adan dyan. So kung ikalawang araw lang pala ni Adan at Eva yung sinasabi mong Sabat na hindi natin nabasa sa Genesis, so ang tanong natin, pwede ka bang mangili ng Sabat na ikalawang araw? Dahil yun ang original na binigay sa tao. Sabi mo, ginawang Sabat sa tao, original. Doon tayo sa original. So ang original na Sabat ng tao, ikalawang araw. So bakit hindi nyo sinusunod yung ikalawang araw ng Sabat? Okay, ganito po yan. Eksklusibo lang yung kila Adan yung ikalawang araw na Diyos po ang okay. nagtakda nun. At sa Okay. panahon natin, ang pagtatakda ng Sabat, ikapitong araw. Hindi Okay. susundin ang ating sariling pagbilang, kundi sa pagtatakda ng ating Panginoong Diyos kung kailan natin igagawad ang kanyang Sabat. Doon po Okay. tayo susunod. Nagkataon lamang, si Adan kasi ay... Time's up. Oh, yun. Tama lang pala yun. Tama lang yun. Thank you, thank you. Okay, salamat. time na po yung cross-examination. So, 10 minutes, Brother Fernando Camacho for the cross-examination. Okay po. Ayan. So, mentor, Yes. ang una ko pong tanong, Mhm. sa Mark 2:27, Mhm. ay yung po bang ginamit na Sabat ay noun po ba o verb na kagaya ng Genesis 2? Yung Sabat? Yung Sabat? Apo. Oh, noun siya. Noun siya. Okay. Okay, next question ko naman po, Mhm. tungkol dito sa sinabi ninyo na Israel lang ang lumabas sa Ehipto. Oo. Yan. So, and alam ko naman, din naman nyo naman to kasi verbatim nyo naman itong sinabi na Israelita lang ang lumabas sa Egypt. Maliban ba sa Israel, wala na bang ibang lahi na lumabas sa Egypt o meron pa po? Siyempre, nasa history yan, may mga sumama. Pero ang covenant sa Israel
Tapos yung sinasabi doon sa Exodus chapter 20, no? Sasagot ako sa 20 verse 10 na sinasabi noon, at mga taga-ibang lupa, hindi po yan mga dayuhan outside Israel. Yan po ay mga, sabi dito, taga-ibang lupa na nasa looban. Sa verse Next question. Okay. Diyan po sa binabanggit ninyong mga dayuhan o nasa looban, yan po ba ay lahing Hudyo? O, kasi nangingilin din po yan dyan eh. So yan ba ay lahing Hudyo o hindi siya lahing Hudyo? Ang tawag sa kanila ay mga proselyte. Hindi sila lahing Hudyo. Ngayon, para sila mag-sabat, kailangan muna silang tuliin. So therefore, hindi nga sila Hudyo. Kasi ang covenant para lang sa Hudyo na tinuli. At yan ang covenant na yan mula pa kay Abraham. At yung mga tao na kasama na mga Israel na lumabas sa Ehipto, hindi lahi ni Abraham yon. Ang lahi na Next ng question. Abraham ang may talagang binigyan ng covenant. Okay. Next. So, thank you, Mentor. Then, doon sa Exodo 20 na binasa po ninyo, Uh-uh. nabasa nyo rin po ba doon yung salitang ginawa ang Sabat? Mababasa ba doon? Yes or no, Mentor? Exodo ba o Ezekiel? Ezekiel, I'm sorry. Ezekiel 20. Ezekiel. Mababasa ba doon yung term na kagaya nung sa Genesis na dito ginawa ang Sabat? Well, yung salita kasi ginawa, as I defined it, it's malawak, hindi lang kagaya sa Pilipino, Tagalog na ginawa. Alam natin, limitado lang. Pag sinabing ginawa, gineto, established, institutionalized, at nabasa ko doon sa Ezekiel, na i-establish ito right after lumabas ang mga Israelita from Egypt. At ang pagkakasabi ng salita doon, ay ito po ay kanyang Next question. pinakilala, ibinigay ang aking sabat. Okay. Saan pong partikular na talata po yung sinasabi nyo na ibinigay na ito ay kumakahulugan na igineto doon sa chapter 20 ng Ezekiel? Ano lang po ito? Gusto lang makita yung talata. Well, hindi ko sinabing igineto ang si Ezekiel kasi malawak nga ang meaning ng igineto. Established, institutionalized, hindi lang yung parang ginawa as in niluto o made. So, kasama po sa definition ng igineto, yung salitang sinabi dito sa Ezekiel 20:12, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang Next question. sabat. Okay. Dito muna ako sa basic na question at alam kong kayang-kaya ito ng aking mentor. Yung tanong mo, mentor, ibabalik ko rin. Sige. Kanino ibinigay ang sabat? Doon sa Marcos 2:27. Napanood ko kasi sa vlog po ninyo. Ayan. Siyempre, dapat panoorin mo yun. Oo. Sa Okay. humankind ba? Nakalagay ba sa humankind o sa Hudyo lamang? Categorical question po yun, Mr. Tawag dito, moderator. Nakalagay Yes. ba ng sabat na ginawa para sa Hudyo lamang o para sa humankind? Yung kanyang salitang humankind is talking about the kind, hindi race, ibig sabihin yan. Kind. Pag sinabing kind, uri. Kasi ang anthropos, it can also mean humankind as opposite to God kind, angel kind, animal kind. So hindi tinutukoy dyan ang sa humankind yung lahi. It refers to the human being, the composition of the human as a being. Next question. Generic nga po yan, generic. Hindi lahi pinag-usapan dyan. Sabi ni Vines, Expository Dictionary. Kaya, sige, next question. Sige. Okay, sorry. Okay. Doon sa Exodo 20, sabi doon po alalahanin ninyo ang araw ng Sabat. Oo. Yung Sabat bang binabanggit doon na ikapitong araw, hindi ba yan yung ikapitong araw din na nasa Genesis 2? Yung term na ikapitong araw, talagang foundation niya sa Genesis. Pero nung tawagin itong Sabat, dito lang sa Exodus, hindi sa Genesis. Kasi hindi pwedeng 24 hours yung 7th day sa Genesis. Ito'y hanggang ngayon, umiiral itong ang 7th day ng Diyos. Ito yung Sabatismos.
The rest of grace ang tawag ni Ellen White yan. So, Next question. okay, sige, next question. So, yun. Next question. Kung ba hindi mababasa ng word for word doon sa Genesis 2:3, hindi ba siya pwedeng tawaging Sabbath? As a noun? As a noun ba? Clarification lang. Yes, tawagin po. Hindi ba siya pwedeng tawaging Sabbath? Hindi, i-clarify ko kasi dalawa yan. Pwedeng Cut the Sabbath time. na verb. Okay, cut the time. Pwedeng Sabbath na verb na isa lang letter B at Sabbath na noun, dalawang letter B. Ang issue natin, dalawang letter B, hindi isang letter B. Kaya nililinaw ko, alin doon ang tinatanong mo na gusto mong ipabasa sa Genesis. Yun pong Sabbath na nasa Exodus, Mr. Moderator, ganito. Yung Oo. tinatanong ko kasi, yung Sabbath na nasa Exodus 20, clarification lang, mentor, ano? Kasi ito Yes. ang aking foundation kanina, na nakalagay kasi dito, remember the Sabbath day. Yun, alalahanin yung araw ng Sabbath. No po. So ito yung tinatanong ko na noun. No? Hindi ba Okay, pwedeng okay. tawaging Sabbath yung Genesis kahit walang verbatim na mababasang Sabbath? Hindi po Same pwede. time? Hindi po pwede kasi out of context yan. Magiging anachronism fallacy yan. Parang ganito, parang sinabi mo na si Adan at Eva, paborito nila yung McDonald's at Jollibee. How come? Wala pang Jollibee at McDonald's at time. Anachronism yon. Bumabanggit ka na isang late development na termino, ina-apply mo dun sa una na hindi pa talaga ginamit. Next question. Fallacy yun. Okay, next question. Sabi rito, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. So, tanggap naman po ninyo Oo. na yung Sabat ay ginawa sa tao. Sino po yung tao na yun? Na sa kanila ginawa yung Sabat? No? Oo. I-revise ko, no? May talata po ba kayong mababasa? Kasi para sa inyo, ito ay Hudyo. May mababasa po ba kayo na yung Sabat ay ginawa? Kasi naghahanap din po ako ng verbatim, kagaya ng inyong paghahanap kanina. Tumaganti ka. Tinuruan mo ko eh. Okay. Na yung Sabat ay ginawa para sa mga Hudyo. Okay. Yeah, sasagot na ako. Ang totoo niya, kaibigang Fernan, binasa ko na kanina yan sa Ezekiel chapter 20 verse 11. Ang sabi dito sa Ezekiel 20:11, at ibinigay, ito yung kasama sa gawa yan, binigay ko sa kanila ang aking palatuntunan, tinuro sa kanila ang aking katulan, na kung isa sa gawa ng tao, sa Greek ay anthropos yan, ay mabubuhay sa yaon. Bukod dito, binigay ko Next sa kanila question. ang Sabat. So, ang Sabat, binigay sa anthropos. This is Israel. Next question. Okay, thank you, Mentor. Next question ko po ay, kung halimbawa ang mga Gentiles ay magsabat, sila ba ay magkakasala sa Diyos? Marami nang Gentiles na nagsabat. Nag-proselytes ang tawag sa kanila. Pero required talaga, magpatuli sila. Kasi may kaugalian ng mga Hudyo na ang tingin nila sa Gentiles, hindi tao, kundi beast. Beast. Until na sila yung magpatuli, pag nagpatuli sila, ay tsaka sila pwede nang sumunod sa requirements ng ceremonial law like the Sabbath. Pwede naman. Kaya kung halimbawa, ikaw, hintil ka. Next question. Okay, next question. Okay. So ito po ay informative question lang po ito. Sige po, sige po. Yung atin po bang Panginoong Hesus doon sa Marcos 2, according to the context at yung mga alagad, sila po ba ay lumabag sa Sabat o nangilin sila ng Sabat? Doon sa context sa Mark 2:27. Oo po. Oo. Well, actually, sa pananaw at sa sagot ni Jesus Christ, ay makikita natin na nilabag nila ang Sabat eh. Kasi doon sa ulat ng Mateo, wala sa Marcos, kundi sa Mateo 12, ginamit ni Jesus na ang mga saserdote ay nilapastangan. Yun ang ginamit ni Jesus. Nilapastangan na ng Sabat, pero hindi sila nagkasala. Ginamit ni Jesus yun to justify si Jesus at sa mga alagad. Next question. Nilapastangan, pero hindi sila nagkasala. Okay, thank you. So, ibig sabihin, dahil, ano yun?
time na. Okay, pwede pa namang last question pa dito sa PDA. Pwede yung last Ade, question. okay na po. Ang harap ko naman hindi naman iba. Yun. Okay, yan po yung cross-examination. Ito, first round. Natapos yung first round natin. So, Brother Ronald Ubidos, so your 10 minutes. Cross exam. Okay. Okay, good evening. Cross exam, ito po ang tanong natin, unang tanong. Brother Camacho, pag sinabi bang humankind, ano ba ibig sabihin yan? Opo, humankind, mula sa salitang Grego na anthropon, sa Marcos 2:27, ang humankind tumutukoy po sa lahat ng tao. Ano Okay. yung the whole ng human race. Kasama po diyan sila Adan na hindi po Hudyo at yung mga taga-ibang lupa na lumabas sa... Next question. Okay. Naniniwala ka ba, Brother Fernan, na hindi sapat yung terminology na anthropos para i-determine ang meaning niya? Naniniwala ka ba na hindi sapat ang word, kailangan i-consider din ang context? O hindi? Yes, naniniwala ako roon na hindi sapat ang Word lang. isang Greek term. Kaya nga dapat nating consider din yung context at yung ang binabanggit Yes. ko po kanina, yung inner biblically study, yung intertextuality, na part ng biblical hermeneutics, ina-apply na natin dito. Kaya Okay. hindi Next mali. question. Sige. Salamat. Okay, so kung kailangan i-determine ang context, dun ba sa context ng Mark 2:27, may kasama bang ibang lahi ng tao ron na involved na character? O mga Hudyo lang yon? Okay. Sabi mo kasi context ang magdedetermine ng meaning ng word, hindi yung word per se. So, dun ba sa context ng Marcos 2:22 at 27, may kasama bang hindi Hudyo doon sa binanggit na character ng Mark 2? Sige po, sagot. Okay. First of all, hindi ko masabing meron, hindi ko masabing wala kasi wala tayo sa eksaktong tagpo noon, no? Kung talagang yun ay purong mga Hudyo ang naroroon. But the point is, no, ang point dito, kung ito talaga ay binigay lamang para sa mga Hudyo, magaan sa Panginoon na sabihin ang Sabat ay ginawa para sa inyo. No? Kaya lang, Next question. Okay. Kung hindi, kasi wala ka nga doon, pero hindi naman yung tanong ko, kailangan nandun ka. No? Ang tanong ko, ang tanong ko ay, based na nababasa natin. No? Siyempre, context, nababasa natin yung context. Doon ba sa nabasa mo sa context, ay may kasama bang hindi Hudyo doon o Hudyo lang na sa context? Ayon sa inyong nababasa. Okay, sagot po. Katulad po ng aking sagot, yun pa rin po ang aking diin. Wala kasi ako doon sa time na yun, kaya hindi ko masagot kung puro Hudyo lang yun nandoon o hindi. No? Kasi Mr. Moderator, Jason. Cut the time. Okay, cut the time. May objection tayo. Brother Fernando. Nilinaw ko po, based sa pagbasa ng context, hindi kailangan nandun tayo. Kasi nandun naman sa context kung sino yung mga kausap, di ba? So, yun po ang tinatanong ko. Doon mismo per se sa text ng Mark 2. Hindi naman kailangan na alamin mo pa kung yung sino yung nakikiosyoso, hindi mga chismoso, wala. Hindi kasama dyan yung mga marites. Yung nandun lang na binabanggit ng talata na inspired word of God. Okay. Okay, based on context, counter. Papasa lang. May irong kang hindi Hudyo doon o Hudyo lang nandun. Counter. Opo, sinagot ko na po na hindi ko masasagot kung puro Hudyo lang doon o may kasama pang iba. Okay, sige. Ang dahilan ko kasi kung bakit ko sinasagot ng ganon, wala kasi ako sa tagpong yon. Okay. Hindi ko sila actual na nakita. At based sa context, sinasabi ng ating Panginoon, inner biblically or textuality, na yung Sabbath ay ginawa para sa human race, sa human being, sa lahat ng tao. Kung sa mga Okay. Hudyo lang, magaan na sabihin sa Panginoon ng ating Panginoon, ang Sabbath ay ginawa para sa inyo. Okay, moderator's concern, moderator's decision, brother, next question po tayo, moderator's decision. Inawan pala, kaibigan, pero wala ka pala doon. Paano mo nasabi lahat ng tao kasama? Wala ka pala doon. Apo, mas matimbang ngayon ang posisyon ko. At ito suppose, mas matimbang ngayon ang posisyon ko dahil pwedeng merong taong hindi Hudyo roon, Okay. pwede ring eksklusibo ang mga Hudyo roon, wala ako roon eh. Pero yung lunduan ng Marcos 2:27, intertextuality at inner biblically, para
para ito ginawa sa humankind. Next question. Oh, Okay. Next question. Siguro, ako kasi, kahit hindi, wala ako doon. Itong tanong ko, i-base ko. tanong. Itong tanong ko nga, kaya sabi ko tanong. Itong tanong ko, kahit wala ako doon, alam ko kung sino nandun. Kasi nababasa naman malinaw. Una, yung mga alagad ni Kristo na sinita ng mga Pariseo na lumabag sa Sabat. Ang tanong, yun ba humankind o Hudyo? Kasama po sila sa humankind. Okay. Kasama po sila Pero sa hindi, humankind. walang ibang lahi. Hudyo lang sila, di ba? Cut the time. Cut the time. Cut the time muna. Okay, 30 seconds to answer the question, Brother Fernando. Okay, opo. Kasama po sila doon. No, Okay. yung sa anthropon yung mga Hudyo kasi nga stand namin diyan, no, inner biblically study, yung anthropon sa Marcos 2:27 ay para sa lahat ng tao. Hindi Okay. kasi sinabi na ang Sabat ginawa para sa inyo. Ginamit na niya yung salitang ninyo doon sa verse 25. Bakit hindi pa ginamit sa verse 27? Next Para question. talaga ito sa Hudyo. Okay, next question. Okay, kung yun ay Hudyo, yung mga Pariseo, yung hinalimbawa ni Jesus na si David, yung mga sacerdote na lumapastangan sa Sabat, at even si Jesus, di ba Hudyo yun? Sila yung mga binabanggit na yun na pinag-usapan. Pwede Baka rin Hudyo. sa kanila. Ay, sorry. Sige ba, sagot pa. Opo, sinasakop din po sila noon. Pero wala kasing sinasabi diyan na puro Hudyo lang talaga ang nandoon. Malay natin sa mga sulok-sulok na meron din diyan. And ang lunduan ng ating ang lunduan yung Marcos 2:27 na hindi talaga ito para sa Hudyo lamang, kundi para Next ito question. lahat ng Paano mo natiyak na hindi mo paano mo natiyak na hindi lang Hudyo nandun? Sabi mo wala ka ron, pero natitiyak mo na hindi lang Hudyo nandun. Ano ba talaga? Ay, hindi po. Sabi ko, Sige. hindi ko masasagot na puro mga Hudyo lang ang nandoon. Hindi ko naman sasabi na meron din dong Hindu-Hudyo. Okay. But na essence ng ating pag-aaral, ang lunduan 2:27 ng Marcos, ang Sabat ay ginawa para sa human. Next question. Okay. So overall, walang katiyakan. Wala kang katiyakan na may ibang lahi nga doon o wala, hindi katiyak. Pwede. Okay. Pero Thank you. pagdating sa verse 27, nililinaw sa atin ng talata na ang Sabat ay ginawa para sa human being, anthropon. Inner Okay. biblical study, ibinabalik tayo doon sa paglalang gamit ang terminong Okay. Geneto. Sila Adan at Eva ay isa ring Next question. anthropon. Thank you. Alright, sabi dito sa Vine's Complete Expository Dictionary, no? Anthropo, sabi niya, generally of a human being. Tama naman, di ba? Human being, male or female. Without reference to sex or nationality. So, ibig sabihin, human being talaga siya. Hindi siya animal being o ano man. Hindi pinag-uusapan ng nationality, basta individual. Now, ang question ko, ito, like yung sinabi ko, sabi mo kasi, binigay yan sa lahat ng tao. Itetest ko yung argument mo na yan. Kasi ito yung second question, pwede ako magtanong na hindi siya sinabi niya, di ba, Mr. Moderator? Kahit hindi niya present. Yan po, Pwede okay ako lang. magtanong. Yes. Okay. Yes. Doon sa Nehemiah chapter 13, verse 15 at 22, nakikita natin doon na si Nehemiah, pinagalitan niya yung mga Hudyo na araw ng Sabat, nagpapapasok sila ng mga taga-Tiro na hindi Hudyo, mga Hintil yun, nagbebenta ng mga kalakal. Ngayon, kung totoo na ang Sabat ay binigay para sa tao, bakit ang mga taga-Tiro hindi pinapasok doon sa gate ng Jerusalem at pinagbawalan silang magbenta? At bakit sila nagbebenta? Opo. Ang Sabat pala binigay din para sa Hintil. Ano masasabi mo ron? Opo. Totoo ang Sabat ibinigay sa lahat ng tao. Kaya lang ang tao ang magpapasya sa kanyang sarili kung susunod siya sa Sabat na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya hindi sila pinayagan kasi ayaw nilang sumunod sa pamantayan ng Diyos, kaya hindi sila pinapapasok. Pero kung sila ay mangingili ng Sabat, papapasukin ho sila. At yung sinasabi ninyo kay Barnes, no, binabanggit din ni Barnes na yung man Next was question. first. Okay, thank you. Ang tanong ko ulit dun sa Nehemiah 13, hindi ba pinagalitan ang Hudyo ni Nehemiah at yung mga nagbebenta ng kalakal na Hintil?
So, anong dahilan at ginawang basihan ni Nehemiah sa 13 kung bakit na pinagalitan ang mga Hudyo na nagpapapasok ng kalakal? Hindi ba patungkol ito sa kanyang covenant sa Israel? Naniniwala ka ba nun? Yes po, naniniwala Okay. po dyan, 100%. Pero kung ang isang hintil ay magpapasakop sa Panginoon at mangingili ng Sabat, kalugod-lugod sa Panginoon po yan. Okay. Sapagkat ang Sabat ay ginawa para din sa mga hintil, hindi lamang Okay. para eksklusibong mga Hudyo. Ayun. Sabi dito ni Barnes, yung... Next question. Ang tanong, bakit nung pinagalitan ng Nehemiah itong mga hentil na taga-Tiro na nangangalakal ng Sabat, hindi niya pinaalala sa kanila, hindi ba binigay din sa inyo ang Sabat? Hindi ba ang Diyos nagpagtipan din sa inyo tungkol sa Sabat? Bakit hindi ganon? Kundi ang sabi niya, doon nagsitindahan mga Tiro, sabi niya, ay, ba't kayo nagtitinda at nilalapastangan yung mga Hudyo? Kayo umalis na, uwi na kayo sa bahay. Oh, bakit ang mga Hudyo, pinagalitan niya, ang basis ay covenant sa Sinai. Pero nung ang mga taga-Tiro, wala siyang binanggit na basis as sa Tiro, basta pinalayas lang niya. Sagot na po. Okay, paano Ang yung dahilan papalawan? po kasi, sapagkat ayaw nilang sumunod sa pamantayan ng Diyos. Aha. Pero kung susunod sila sa pangingili ng araw ng Sabat, ginawa rin ito para sa kanila. Ibabalik lang natin ang usapin sa Marcos 2:27 na ang Sabat ginawa para sa human race, sa human being, hindi lamang para sa eksklusibong mga Hudyo. Okay, next question. Maraming Panahon ng mga Hudyo, ng time ni Nehemiah, ano ang parusa sa lumalapastangan sa Sabat? Ang bilis pala ng 10 minutes. Parang ano yan, mentor? Ano? Si Kuya Dobel. Okay, yun po. Ganito ang magandang debate talaga, no? Walang personalan, aral lang. So, meron pang konting tawanan. Masaya pagka ganito ang uri ng debate na ginagawa ng bawat debatista. Okay, time for 10 minutes for the cross-examination. Last cross-examination ito, Brother Fernando Camacho. Simulation na. Oo. Okay. Pakisabi po pag mag-start na po ako. Okay, proceed, Brother Fernando. Okay, sige. Mentor, doon po sa term na igineto na ginamit doon sa Mark 2:27, nag-agree po ba kayo na yung igineto ay parehong tumuturo doon sa Sabat at doon sa tao? Yes or no? Para akong tumuturo? Yes. Kasi, yun ang context ng subject, which is the Sabbath. Ang verb, egeneto is verb, at yung direct object is the tao. So, related yan. Kaya nga, maganda yung ginawa natin pareho, sinubukan natin i-trace, tinis mo sa Genesis, tinis ko naman sa Mount Sinai. But I found out na walang matibay na proof sa Genesis dahil sa maraming issues na Next question. Okay. Si Adan po ba at si Eva ay tinawag din bang anthropon, mentor? Yes, in fact, yung pangalan ni Adam, di ba? Yan ang pangalan niyan as mankind, ibig sabihin eh. Pero si Adam, nag-iisa lang. Nag-iisa lang siya. Pero ginamit sa kanya anthropos. Kasi nga, like what I said, ang anthropos, hindi naman pang-group lagi yan eh. It can refer to individual. And in fact, like what I said, sa Marcos 2:27, merong definite article, ton anthropon. Ang Next ginamit, question. a man. Yan ang tinatawag na proverbial term. Okay, next question po. Kaya yung anthropon ay isinaling humankind. So, nire-reject po ba ninyo ang kahulugan ng humankind ayon sa iba't ibang mga dictionary ay tumutukoy sa lahat ng tao? Mentor? Yes, human being, humankind, as opposite with animal kind. Yun ang tinutukoy na eh. Gaya nga sinabi ko sa inyo, hindi nag-refer sa lahi, sabi ni Vines kanina. It's not referring to the lahi o races ng tao, kundi kung ano yung human being. I belong to the, parang tayo, we belong to the humankind,
We are kind. Di ba? When God created ng creation, according to Next its kind. question. So, may animal kind, may human kind. Okay, ang Hindi tanong tumutukoy ko- sa lahi yun. Ang tanong ko po, yung Okay, bang sige. humankind na nangangahulugang lahat ng tao, tinatanggap niyo po ba yon, mentor? Yes or no? Like, sabi mo nga rin, ang magdi-define yan, context. Kung ang pag-uusapan natin, Mark 2:27, ang context doon, mga Hudyo. At tinanggap mo naman, sabi mo, kung pwede rin tumutukoy sa Hudyo yan, yan ang binasa natin, so wala akong problema doon. Ang may problema, yung stand na nagsasabi na applicable sa lahat ng tao pag sinabing mankind. Kasi si Jesus, paano siya? Siya din. Next question. Okay. Dito sa Cambridge Dictionary at saka dito sa American Dictionary, sa Collins, yung humankind ay tumutukoy sa lahat ng tao na siya rin ginamit na term doon sa Marcos 2:27 ng New Revised Standard Version. Mali po ba ito, mentor? Well, tama yan, pero kung ikakapit mo yan sa context, like I said, ikaw na rin nag-umamin, na ang magdidetermine ng meaning ng word na anthropos ay context. Ng context ng Mark 2:27, hindi lahat ng tao yan. Yan ay Hudyo. At nabasa natin sa maraming talata sa Old Testament na ibigay ang Ten Commandments, sabi noon, ibinigay ko ito sa anthropos, which is referring to the Israelite people. Next question. Okay. Okay, next, next question po. Okay. Doon sa Mark 2. Sa Mark 2:25, ginamit yung salitang otos. Pero bakit hindi ito inulit pagdating sa verse 27? Bakit hindi inulit yung salitang Sa inyo. otos? Kundi bakit ang ginawa Sa inyo. sa salitang otos ay anthropon? Ano po masasabi din niyo, mentor? Kumbaga, ginawang third person. Ginawang third person, hindi define. Mas sabi ko ron, ganun na magsalita si Jesus eh. Parang ganito. Sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Parang kung susundan kita, bakit hindi sinabi ni Jesus, ako yung anak ng tao, ako yung Panginoon ng Sabat? So, ibig ba sabihin, mali si Jesus? Ibig ba sabihin, hindi siya ang Panginoon ng Sabat? Of course not. Next so, that's the question. way he talk. Pero it doesn't mean hindi siya yun. Ganun din, is hindi rin sa Mark 2:27. Okay. So, next question po. Mm. Meron bang literal translation or paraphrasing Bible na na mababasa tayo na yung Sabat ay ibinigay sa mga Hudyo lamang? Ano lang ito, hindi naman to masyadong mabigat. Nagpapakama. Hindi kasi actually nahirapan ako, di ka Katabayan? tumabing katulad ng mga napakabay ko eh. Katatayin muna tayo. Ay, sorry. Kaya wala kayong kawawa. Okay, sige. Okay, proceed sa question. Sorry. Line of questioning, Brother Fernando. Okay. Resume time. Yun na po. Nag-gets na po yata ng aking mentor. Hindi, pakiulit na lang. Sige. For the sake ng ating mga Oo. viewers din. So, nasa na nga ba ako? Okay, babaguhin ko na lang. Re-revise ko na lang. Hindi ka pa senior citizen yan, ha? Oo. Ganito ang tanong. Bakit wala tayong mababasa na mga paraphrasing Bible na kahit man lang sana isa na magsabi na yung Sabat ay ginawa para sa mga Hudyo? Bakit laging in general approach yung pagkakasabi tungkol dito sa anthropon? Ano po ang masasabi niyo dito, mentor? Wala sa akin problema yon. At saka ang alam ko dyan, hindi kailangan may mabasa kasi ang konteksto naman ang nagdedetermine ng kahulugan ng word na tropos. Kagaya sa Mark 2:27, kahit hindi mo na basahin na ito'y para sa Hudyo, taong Hudyo, hindi na kailangan kasi ang context, isa-isa natin, yung mga alagad, Hudyo. Ang issue ay Jewish custom, Sabat. Ang Pariseo, Next question. Yeah. Okay, next question po. Thank you. Okay. Tungkol doon sa Nehemias. Ayan. Ano po ito? Ipinagbawal ba ng Diyos na ipinagbawal ba ng Diyos sa mga hindi Hudyo na sila ay mangili ng Sabat? Mentor?
Yes, binasa natin kanina yan sa Exodus 20, yung mga gusto, mga proselyte na tinatawag, mga hindil na gustong umanib sa religion ng mga Judaism, ang requirement, magpatuloy. Kaya okay din, welcome din naman. Sa Isaiah 56, di ba, tagaybang lupa, kailangan lang sila manahan sa loob ng community ng Israel. No? Kaya nga, ang challenge ko nga sa inyo, bakit kayo hindi nyo ginagawa talaga yung sinusunod? Next question. So, sa makatwid, Mentor, sa makatwid, kung mananahan sila doon sa Israel at hindi naman sila lahi ng Hudyo, tama natin sabihin na kahit hindi Hudyo, ay dapat mangili ng Sabat. Ganun po lalabas nun. Tama po ba, Mentor? Hindi. Kasi yun nga, example natin sa Nehemiah, bakit hindi man lang sinaway ni Nehemias itong mga hintil? Hoy, nakalimutan na ba yung utos ng Diyos? Hindi. Ang sinabihan lang yan, nakalimot sa utos ng Diyos, mga Hudyo. Kaya mga Hudyo, binigay ang Sabat. Sila yung tao na binigyan ng Sabat. Okay. Ano po ang purpose nung nung hindi Hudyo doon sa Nehemias? Para mangilin o para magkalakal? Magkalakal. Yun nga doon nga makikita na wala silang alam. They do not even recognize the sanctity of Sabbath. Kung talagang sila ay binigay ang Sabbath sa kanila, bakit hindi na nirespeto? Hayagan na nilalabag nila, nagpapasok pa sa Jerusalem. Bakit ganon sila? Kasi hindi sila convicted. Unang-una, hindi sila binigyan ng law na Sabbath. Kaya hindi sila Next question. Okay, next question po. Okay, yun bang mga Kristiyano, mga Kristiyano po ito, yung mga Kristiyano po ba, sila po ba ay nagsasabat rin? Yes or no? Yung transition period before the destruction of the Temple of Jerusalem, wala pa silang simbahan, sa bahay pa lang sila, at karamihan, mga Jews, mga Jewish Christian na Hudyo na convert sa Christianity, sabi doon sa Acts, sila nagsisimba pag Sabado. Pero sa sinagoga ng Hudyo sila nagsisimba, hindi sa Christian church. Yun ang dapat natin mapansin. So, kung susundin nyo talaga yon, dapat ngayon sa panahon na Next question. sino po nagsisimba? Okay. Seventh-day Adventist. Okay po. So, maliwanag na sinasagot po ninyo na yung mga Christians ay nagsasabat din. Ang sunod ko Jewish pong tanong, Christians. ang sunod ko pong tanong, umabol kayo, Mentor, ha? Oo, siyempre. Iba din malinaw eh. Okay. So, nawala ako doon sa paghabol ninyo eh. Okay, di bale. Kaya mo yan. Bata ka pa sa Ito akin. lang ang tanong ko. Yung Sige. po bang, pag halimbawa, ako ba, pag nagsabat ba ako, may mabuti ba sa aking magagawa ang sabat? Well, sabi ni Paul sa Romans 14 verse 5, may nagsasabi na isang araw mas banal kaysa iba, di ba? Hindi. Magpasya kayo sa sariling isip. Kung inampasya mo sa sariling isip, based on Romans 14:5, hindi kita hatulan doon. Pero kung gagamitin mo ang panghatol ng Sabat para sa amin na hindi nagsasabat, nalalabag na natin yung Romans 14:5. Next question.